Good morning mga idol. Dito mga idol ay mayroon akong isi-share sa inyo, tips lang mga idol, para doon sa mga nagmamay-ari ng mga sasakyan. Kasi alam naman natin ngayong panahon na to ay bibihira na lang ang walang mga sasakyan, lalong-lalo na yung mga may mga businessman, may mga trabaho sa mga kumpanya, ay mayroon talaga silang mga service mga idol, mga sasakyan nila. O di kaya sa sarili nilang pamilya ay mayroon silang mga sasakyan mga idol. So tips ko lang ito mga idol para may idea naman kayo mga idol na para hindi kayo maluloko sa taga ibang shop. Hindi ko naman nila lahat mga idol yung mga sinasabi kong mga taga ibang shop mga idol ano. Pero mayroon talagang namimihasa talaga. Halimbawa na lang, sa tingin nila ay ito mapira itong taong ito. Pipirahan natin ito. Yun yung mga mindset na mga ganyan idol ay hindi ko talaga ginagawa yun. Kung baga sa aking pagpanrabaho mga idol, yung trabaho ko ay kailangan talagang pantay-pantay lang talaga tayo. Nabubuhay kayo, nabubuhay rin ako sa sarili kong pagsisikap, ay okay na yun sa akin mga idol. Kasi biniyayaan tayo ni Lord ng ganitong klaseng sabihin natin skills. So ginagamit ko sa mabuting paraan mga idol, hindi sa masamang paraan. Kasi naniniwala ako sa mga karma mga idol eh. Kung talagang niloloko nyo yung isang tao, grabe ang balik doon mga idol. So kaya patas lang ako pag magtrabaho mga idol. So ganito yun mga idol, tips ko lang sa inyo. Halimbawa na lang, yung iniindang sakit ng sasakyan nyo, yung diferensya ng mga sasakyan nyo, ay ayaw nang mag-start. Minsan kasi mga idol, sa ganitong mga panahon, o sa ganitong mga sitwasyon, naawa din ako sa mga may-ari ng mga sasakyan mga idol kasi kwento ko lang sandali mga idol, no? Nung nakaraang mga araw na siyempre ganito ang trabaho ko, mayroong pumunta dito sa akin na nagpapagawa. Iwan ko kung bakit pangatlong shop na ako na napuntahan niya samantala medyo alam naman halos na dito sa amin. Alam naman nila kung sino ako, anong ginagawa ko. So, nagtataka lang ako, di kaya nainganyo sila sa ibang shop. Siyempre, mayroon ding mga endorser doon eh. Baka sinasabi na, doon kayo kasi mas maganda doon na shop. Maganda, matibay pag gumawa. Kaya mga idol, nagtataka ako. Nung pumunta siya dito sa akin, bali 3 bisis niya siyang bumili ng baterya. Kaya sabi ko tinatanong ko yung may-ari ng sasakyan mga idol, kaibigan natin, sabi ko, ano nangyari? Bakit 3 bisis? Hindi ka ba nagtataka? Bakit 3 bisis ka na bumili ng baterya? Biruin mo ba yung presyo ng baterya mga idol? Pumapalo yan sa mga service lang mga idol, no? Pumapalo yan ng 5,000 to 6,000. Hindi ba kayo nanghihinayang doon? Hindi na nagagamit. Buti na lang kung mayroong sumalo sa mga battery nyong nabili. Alam naman natin pag galing sa tindahan, matibay talaga na battery yon kasi bago eh. Buti na lang kung surplus nyong binili ay sa tindahan. Siyempre, hindi naman sila siguro nagtitinda ng mga surplus na mayroong surplusan pero iba naman yung tindahan. Sa mga tindahan talaga, brand new talaga ang battery. So, nagtataka siya mga idol kasi bumili siya ng battery tapos dumaan lang ang 2 araw, kinabukasan, ayaw na naman kumandar. Kaya iwan ko kung sinong nagtuturo sa kanya dito sa akin or nakalimutan niya lang ako kasi dati ko ng customer yun mga idol eh. Kaya nga nagtataka ako bakit pangatlong bisis nila nagbili ng baterya, bakit hindi siya napunta sa akin nung una. Ayun, diniagnose ko mga idol, ayun pala yung sakit niya ay alternator pala, hindi pala yung battery. Kasi mayroon talagang mga nagda-diagnose mga idol na pare sa katulad sa akin na trabaho na auto electrician. Nagda-diagnose sila mga idol kung baga alanganin. Hindi nila alam kung tama or totoo yung sinasabi nilang diagnosing nila. Confirm ba kaya, battery kaya ang sira. Hindi naman tinisting nila yung charging kung normal ba yung charge. Ngayon, bumili si sir, sayang lang, 3 beses. Sabi ko kay sir, baka pwede naman may suuli yung battery sir, baka may warranty pa yan. Kasi pag-usapan nyo na lang yung tindahan na isuli na. Sayang yung dalawa. Kahit isa, ititira mo na lang yung isa at ipapalit na lang yung sasakyan niyo kasi medyo may kalumaan na rin yung original na battery. So, ititira nyo na lang yung isa at ikakabit natin. Ewan ko kung anong balita doon. Basta, yun lang mga idol ang story ko about sa ganyang mga status ng mga ganyang mga sakit. Kaya mga idol, ang ipapayo ko sa inyo, kahit multimeter man lang, kayang-kaya nyo naman. Kabili nga kayo ng sasakyan, multimeter pa kaya. DIY lang mga idol, hindi yung puro, halimbawa na lang, kung kayo ay isang
mayroon kayong trusted na mekaniko or electrician, hindi niyo naman isalig lahat sa kanila. Ay at least man lamang may kunting ideas kayo kung para alam niyo na bago pa kayo pumunta sa shop, alam niyo na yun talaga ang sira. Diretso na lang. Sabihin niyo lang, ipapatanggal ko tong alternator ko kasi mahina ang karga or ayaw bang magkarga or sobra-sobra sa karga. Kasi tatlong klase ng sira ang alternator mga idol. Una, ayaw na magkarga. Pangalawa, nagkakarga siya pero mahina. Yung pangapat pala. Yung pangtatlo, minsan kumakarga, minsan nawawala. Yung pang-apat naman, kumakarga pero sobra-sobra. Yung sobra-sobra mga idol, ay malaking posibilidad doon na masisira yung battery ninyo sa katagalan kasi sobrang init yun mga idol lampas sa normal yung karga niya, masisira yung battery, lumulubo yun, kaya nagtataka kayo bakit lumulubo yung battery ninyo, lumulubo yung sa gilid. So overcharge yun at saka nangangamoy din yung mga overcharge ng mga alternator, nangangamoy yung baterya, amoy tae. So yung nagkakarga naman tapos nawawala rin, nagkakarga mawala din, ang epekto noon mga idol ay mayroon ding mga pagkakataon na makapaandar pa kayo sa kinabukasan. Mayroon din naman pagkakataon ayaw mag-andar. Ayun. Yung pangalawa mga idol, yung mahina ang yung karga, ay hindi na talaga andar yun mga idol. Kung halimbawa na lang gabi kayo gumagamit ng sasakyan, gumagamit kayo ng ilaw, siyempre pag service yun, gumagamit kayo ng aircon, drop talagang battery yun mga idol. Kaya hindi tayo makapagdesisyon agad na battery ang sira. Diyan din natin malalaman, dapat alam na natin na kung saan diyan sa dalawa ang may sira, yung baterya ba or alternator. At saka siyempre pag yung numero uno mga idol na sitwasyon, pag ayaw ng kumarga, ay wala na talagang andar yon. Kahit ano pang gagawin natin, hindi na talaga andar. Kahit pakargahan mo ngayon yung baterya, tapos full charge na sa battery charger, ikakabit mo ngayon sa sasakyan. Ngayon, pag andar niya mga idol, andar siya. Samantalang yung sasakyan natin mga idol, siyempre aircon yun. Lalo na pag sa gabi, gumagamit kayo ng ilaw, siyempre madilim, gagamit kayo ng ilaw, naka-aircon. Kinabukasan yan mga idol, kahit naka-full charge pa yung battery nyo sa battery charger, kahit pagka kinabukasan yun mga idol, ay ayaw na talagang kumandar. So, ganito lang yun mga idol, para may ideas naman kayo, yung mga may-ari ng mga sasakyan. Bumili kayo ng kahit ito lang mga idol, kahit hindi lang multimeter, kasi yung mga multimeter, digital multimeter, maganda yung digital kasi monitor talaga yung mga point-point doon. Kahit hindi multimeter, kasi sa amin lang talaga yung multimeter ay importante. Pero kahit ganito lang mga idol, sa Lazada lang naman yun, o sa yata, sa online ko lang ito nabili mga idol, mura lang ito, 100 mahigit lang ito. So, kahit na yung ibang mga idol nagbumili nito, pero kinabit talaga doon sa gilid ng dashboard para monitoring nila palagi yung voltahe ng battery. Pero kahit na hindi nyo ikakabit doon mga idol, dito nakalagay lang ito sa yung bahay. Tapos pag medyo nagduda na kayo sa may palagay nyo parang nilalagnat na yung sasakyan nyo o umandar man siya pero medyo mahina, ayun mga idol, kakabitan nyo ng ganito. Sa positive lang at saka negative. Tapos pag nakabitan nyo ng mga idol ng ganito, so malalaman nyo na rin yung status ng charging niya sa battery. Kung mahina ba, or nawawala-wala ba, or talagang sobra-sobra, or hindi kaya wala na talagang karga. Kasi mga idol, ganito yon. Pag ang isang battery, normal, 12 volts talaga, or point something point. Tapos pag umaandar yung makina mga idol, ay tumataas yon. Normal hanggang 14 volts. Palipasin nyo yung mga kahit 3 minuto, umabot na siya ng 14 volts mahigit, 14.4 something o ganun. So, yun, pag na-monitor nyo yung mga idol na hindi na umabot, tumataas man siya, pero kailangan mo ng revolusyon saka siya umabot dun sa kanyang normal na 14 volts. So, diyan na talaga, expected nyo na alternator talaga ang problema. Mayroon ako mga video dyan mga idol nung nakaraan about sa mga paano i-diagnose yung mga battery, mga sasakyan na ayaw umandar. So yun mga idol, yun lang mga idol. Kung nasisiyahan man kayo mga idol sa aking video, kasi may mga kasabihan tayo mga idol na ligtas ang may alam.
hindi ligtas na kung ano-ano pa, ligtas sa gastos. Kaya mga idol, kung nagugustuhan niyo man itong video ko, paki-follow na lang mga idol, like and share na lang mga idol para sa marami pang mga kababayan natin na makakita ng video na ito mga idol at ma-share na natin sa iba. So hanggang dito na lang mga idol. Gusto niyo matututo pa sa ibang mga particular sa mga sasakyan niyo, stay tuned lang kayo mga idol dito sa akin channel. At ituturo ko pa sa inyo yung mga basic lang na mga kaalaman para hindi rin tayo sobrang gastos mga idol. So hanggang dito lang mga idol, maraming salamat.